Hindi maalis ni Aling Corazon o Cora ang kanyang tingin sa lumang cellphone. Hindi ito para sa isang tawag na inaasahan niya, kundi para sa isang tawag na kinatatakutan niya. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang lumang unit at bumabalik sa isip niya ang boses ng isang babae na parang aso kong maningil. Si Aling Celia. Ang boses na yon ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Bukas na ang huling araw, Cora. Kung wala pa rin, ipadala mo na ang asawa mong Dante sa akin. Napapikit si Cora. Ang init sa kanyang mga mata ay parang apoy na sumusunog sa kanyang pag-asa. Paano pa sila makakalabas sa hukay na ito ng kahirapan? Hindi na niya alam. Narinig niya ang boses ng kanyang bunso, si Dino, na humihingi ng kanin. Hindi niya masagot ang bata dahil parang may bumara sa kanyang lalamunan. Kahit ang kanin na para sa kanila ay sapat lang para sa isang araw. Ang hirap, ang sakit. Parang isang malaking bato ang bumabagsak sa kanyang dibdib. "Nay, may kanin pa po ba?" Tanong ni Dino. Ang boses ay puno ng pag-asa. Napayuko si Cora, hindi niya kayang salubungin ang tingin ng kanyang anak. "Wala na, anak. Bukas, bibili si tatay ng bigas." Tumahimik si Dino. Hindi nagsalita, pero ramdam ni Cora ang bigat sa kanyang katahimikan. Ang mga mata ng kanyang anak, na puno ng pag-asa kanina, ay biglang nawalan ng ningning. Gusto niyang sumigaw, umiyak, at magwala. Pero hindi niya magawa. Para siyang pinipigilan ng isang hindi nakikitang kamay. Dumating si Dante na may basang damit, galing sa biyahe ng kanyang tricycle. Nakita niya si Cora at parang nabasa niya ang kanyang isip. "Ano, Cora? Tumawag na naman ba si Aling Celia?" Tanong ni Dante na may halong inis. Hindi sumagot si Cora. Tumangulang siya. "Ano na? Bakit hindi ka nagsasalita?" Inis na tanong ni Dante. "Hindi ka ba naniniwala na kaya kong bayaran ang utang na yan? Hindi yan ang problema, Dante." Sagot ni Cora. Ang boses ay mahina at halos pabulong. "Ang problema, paano tayo makakalabas sa sitwasyong ito? Paano natin mapapakain ang mga anak natin?" Umupo si Dante sa isang lumang bangko at kinuha ang kanyang sigarilyo. "Huwag ka nang mag-alala, Cora. Aalis na ako, di ba? Magtatrabaho ako sa abroad. Pangako, pagbalik ko, mayaman na tayo." Hindi sumagot si Cora. Alam niya ang kanyang desisyon, ngunit hindi niya masabi sa sarili niya na tama. Ito, ang pag-alis niya ay parang pag-iwan sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, ang lahat ng pamilya niya ay maiwan sa likod. Ang pag-alis niya ay parang isang paraan upang maging buo ulit ang kanilang pamilya. Kinabukasan, maagang maaga pa, gumising si Cora. Handa na siya. Hawak niya ang kanyang lumang bag at ang kanyang mga damit ay nakalagay sa isang lumang maleta. Hinalikan niya ang kanyang mga anak na natutulog. Hindi niya magawang halikan si Dante. Parang may isang pader na humaharang sa kanilang pagitan. Sa airport, tumulo ang luha ni Cora. Ang pangarap na umalis ay nagiging isang bangungot. Narinig niya ang anunsyo na final boarding call for flight 853 to Dubai. Parang may bumulong sa kanya na, "Sumakay ka na, Cora. Ito na ang huling pagkakataon." Pero hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga paa ay parang nakadikit sa sahig. Nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa sahig. Mukhang walang bahay, parang pulubi. May dugo sa noo ng matanda. Parang natumba at may sugat. Gusto niyang tumulong, pero ang oras ay tumatakbo na. Bumalik ang alaala ng kanyang ama na laging nagsasabi sa kanya na, "Huwag kang tumulong sa iba kung hindi mo kaya, Cora. Sarili mo muna bago ang iba." Pero hindi niya magawa. Hindi niya kayang iwan ang matanda. Hindi niya kaya. Tumakbo si Cora sa matanda at tinulungan siyang tumayo. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong ni Cora. Tiningnan lang siya ng matanda at ngumiti. Ang nangiti niya ay puno ng sakit at pagod. "Hindi ko na yata kaya, iha." Sa sandaling iyon, narinig niya ang anunsyo. "Flight 853 to Dubai has now departed.
Napabuntong hininga si Cora. Huli na. Huli na ang lahat. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Bumagsak ang kanyang mga balikat at naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Tumulo ang luha niya. Wala na. Ang lahat ng pag-asa, lahat ng pangarap ay nawala. Sa sandaling iyon, naririnig niya ang isang boses sa likod niya. Huwag kang mag-alala, ma'am. Mayroon ka pang huling pagkakataon. Nilingon ni Cora ang boses at nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng isang mahal na suit. Mukhang mayaman at matikas. Ang kanyang mukha ay seryoso, pero ang kanyang mga mata ay parang may liwanag na hindi niya maintindihan. Huwag kang mag-alala, ma'am, ulit ng lalaki. Ako ang magbibigay sa iyo ng huling pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito gagawin dahil sa awa. May dahilan ako para tulungan ka. Hindi makapagsalita si Cora. Para siyang isang bata na nawala sa isang malaking mall. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sumama ka sa akin, sabi ng lalaki. Ang iyong huling pagkakataon ay nagsisimula na ngayon. Hindi alam ni Cora kung anong mararamdaman niya. Takot? Pag-asa? Hindi niya alam. Ang alam niya lang, sumusunod siya sa lalaki na mukhang galing sa isang magazine. Hawak-hawak niya ang kanyang lumang bag at naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Parang may isang bagay na nag-iiba sa kanyang buhay pero hindi niya alam kung ano. Sino po ba kayo? Tanong ni Cora. Ang boses ay nanginginig. Humarap ang lalaki at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Cora sa mata. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang bato na walang emosyon. Ako si Marco Suarez, ang CEO ng kumpanyang ito. Nanlaki ang mata ni Cora. Ang lalaking ito ay ang CEO ng kumpanyang lumipad na at iniwan siya? Parang isang masamang biro. Bakit po? Bakit niyo ako tinutulungan? Tanong ni Cora. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, iginaya niya si Cora sa isang elevator na may logo ng airline. Pumasok sila sa loob at sa isang pindot lang, nasa itaas na sila. Ang silid ay parang isang paraiso. Ang mga upuan ay gawa sa leather at may mga taong naghihintay sa kanila. Ang mga mukha nila ay puno ng respeto para kay Marco. Nasa gitna ng silid, may isang matandang babae na nakaupo sa isang armchair. Ang mukha niya ay pamilyar. Ang matanda na tinulungan niya. Lola? Tanong ni Cora. Nagugulat. Ngumiti ang matanda. Salamat sa pagtulong mo, iha. Hindi ko inaasahan na may isang tao pa na tulad mo. Sa panahon ngayon, ang mga tao ay nag-aalala lang sa kanilang sarili. Umupo si Cora. Ang kanyang puso ay tumatalon sa kaba. Sino po ba kayo? Ako si Doña Elena Suarez, sabi ng matanda. Ang may-ari ng kumpanyang ito, para siyang binagsakan ng langit at lupa. Ang matanda na tinulungan niya ay ang may-ari ng airline. Hindi niya mapaniwalaan ang nangyayari. Parang isang panaginip. Bakit po? Bakit po kayo nakaupo sa sahig? Bakit po kayo mukhang pulubi? Tanong ni Cora. Ngumiti si Doña Elena. Sinubukan ko lang kung sino ang may tunay na puso. Kung may isang tao na hindi mag-aalala sa oras at pera, kundi sa kapwa. Tiningnan ni Doña Elena si Marco na nananatiling walang emosyon. Hindi ako naniwala sa mga sinasabi ng iba, kaya sinubukan ko. POV Marco Suarez. Habang nakatingin si Marco sa babae, sa mukha ni Aling Cora, wala siyang makitang iba kundi ang pag-asa, kaba at pagkalito. Nakita niya ang kanyang ina, si Doña Elena, na nakangiti. Hindi siya sanay sa ganitong eksena. Para sa kanya, ang lahat ay may presyo. Ang pagiging mayaman ay parang isang laro. At ang panalo ay ang pera at kapangyarihan. Ang ginawa ni Cora, para sa kanya, isa itong laro ng kapalaran. Baka gusto lang nitong humingi ng tulong. Baka gusto lang nitong humingi ng pera. Hindi siya makapaniwala sa kwento. Lahat ng kabutihan ay may presyo, bulong ni Marco sa sarili niya. Tumingin siya sa kanyang ina. Ma,
Sigurado ka ba dito? Baka gusto lang niyang humingi ng pera. Tiningnan ni Doña Elena si Marco. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkadismaya. Hindi lahat ay tungkol sa pera, Marco. Ang babaeng ito ay may puso. Hindi sumagot si Marco. Hindi siya naniniwala. POV, Aling Corazon Cora Dizon. Habang nakikinig si Cora sa usapan ng mag-ina, naramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang kawalan ng tiwala ni Marco. Tumulo ang luha niya at hindi niya mapigilan ang kanyang mga saloobin. Sir? Sabi ni Cora, hindi po ako humihingi ng pera. Hindi po ako humihingi ng kahit anong bagay. Tinulungan ko po ang nanay niyo dahil iyon ang tama. Hindi ko po inisip na mayaman siya o hindi. Hindi po ako humihingi ng kahit anong kapalit. Ngumiti si Doña Elena at pinunasan ang luha ni Cora. Gusto kong malaman mo, iha, na ang iyong kabutihan ay hindi nawawala. At sa akin, mas mahalaga ang isang puso na tulad mo kaysa sa 100 Marco na tulad niya. Hindi sumagot si Marco. Tumahimik lang siya. Gusto kong bigyan ka ng isang pagkakataon, iha. Sabi ni Doña Elena. Hindi ito para sa akin, kundi para sa sarili mo. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataon na magsimula ng sarili mong negosyo. Anong gusto mo? Isa sa mga stalls sa airport o isang maliit na tindahan sa mall? Hindi makapagsalita si Cora. Ang kanyang puso ay tumatalon sa tuwa. Naramdaman niya ang isang liwanag sa dilim. Basta may makain lang po ang mga anak ko. Basta mabayaran ko lang ang mga utang namin. Sabi ni Cora, ang boses ay puno ng pag-asa. Ngumiti si Doña Elena. Hindi mo kailangan ng kahit anong pera mula sa akin. Bibigyan kita ng pagkakataon na magtrabaho at sa bawat benta, meron kang porsyento. At ang porsyento na yon ay magiging puhunan mo sa iyong negosyo. Tumango si Cora. Salamat po. Huwag kang mag-alala, sabi ni Doña Elena. Ang lahat ng ito ay may isang dahilan. Bumalik si Cora sa kanyang bahay. Hawak niya ang isang maliit na card na galing kay Doña Elena. Isang card na may address ng opisina. Isang card na may isang numero ng cellphone. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagong pag-asa. Parang may isang bagay na nagbabago sa kanyang buhay. Nang makauwi si Cora, pinasalamatan niya ang Diyos. Hinawakan niya ang card at sa isang iglap, nag-text ito. May isang text message na nagpaliwanag ng lahat. Isang simpleng text na nagsasabing, bukas, 8:00 ng umaga, magkita tayo sa opisina. Mayroon pa akong isang bagay na ibibigay sa'yo. Naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Takot? Kaba? Hindi niya alam. Ang alam niya lang, ang kanyang huling pagkakataon ay hindi pa tapos. Maaga pa lang. Nasa labas na ng opisina si Cora, hawak ang card na binigay ni Doña Elena. Pinagmasdan niya ang malaking gusali at naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Parang hindi siya nabibilang dito. Ang mga tao ay nakasuot ng mga mamahaling damit at parang may sariling mundo sila. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang desisyon. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niya. Pagpasok niya sa loob, dumiretso siya sa isang opisina na may nakasulat na Marco Suarez. Kumatok siya at narinig niya ang boses ni Marco na nagsasabing, "Pasok." Pumasok si Cora at nakita niya si Marco na nakaupo sa kanyang upuan, nagtatrabaho. Wala itong emosyon sa kanyang mukha. "Ano ang kailangan mo?" tanong ni Marco. "Sabi po ni Doña Elena, pumunta po ako dito." Sagot ni Cora. Tumangulang si Marco. "Okay, maghintay ka lang. Mayroon akong ginagawa." Umupo si Cora. Ang kanyang puso ay tumatalon sa kaba. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Naisip niya ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa. Ano na kaya ang ginagawa nila? Maya-maya, pumasok si Doña Elena at ngumiti siya kay Cora. "Gusto kong ipakilala sa iyo ang aking anak, si Marco." Sabi niya, "Siya ang magtuturo sa iyo ng lahat ng kailangan mong malaman sa negosyo."
Naramdaman ni Cora ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Si Marco, ang taong walang tiwala sa kanya. Dante Manalo. Nang umuwi si Cora, nagising si Dante. Nakita niya ang kanyang asawa na may hawak na isang card. Nakita niya ang kanyang asawa na mukhang masaya at naramdaman niya ang isang matalim na kutsilyo sa kanyang puso. Alam niya na ang ibig sabihin nito ay mas mayaman na si Cora, mas mahalaga na si Cora. At siya, walang ginawa kundi maging walang kwenta. Kinuha niya ang cellphone niya. Tinawagan niya ang isang babae, si Carla. Carla, sabi ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng galit. May problema ako. Ang asawa ko, mayaman na. Huwag kang mag-alala, Dante, sabi ni Carla. May paraan tayo para masigurado na hindi siya magiging masaya. Hindi na sumagot si Dante. Alam niya na mali ang ginagawa niya. Pero ang kanyang galit, ang kanyang inggit ay mas malakas. POV, Aling Corazon Coradizon. Nang makauwi si Cora, nagulat siya nang makita ang bahay na tahimik. Ang kanyang mga anak ay natutulog at walang Dante. Naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang text message sa kanyang cellphone mula sa kanyang anak na nagsasabing, "Nay, may nagbabayad na po sa atin." Naramdaman ni Cora ang takot. Sino? Sino ang nagbayad? Pag-uwi ni Dante, hinarap niya si Cora. Sino ang nagbayad sa utang natin? Tanong ni Cora. Huwag ka nang mag-alala, Cora, sagot ni Dante. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Binayaran ko na ang lahat. Hindi sumagot si Cora. Alam niya na nagsisinungaling si Dante. Hindi siya makapagsalita. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Ang kanyang asawa ay nagsisinungaling sa kanya. Saan mo nakuha ang pera? Tanong ni Cora. Bakit? Kailangan mo pa bang malaman? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi ka ba masaya na wala na tayong utang? Hindi ka ba masaya na hindi ka na kailangan umalis? Umiling si Cora. Hindi iyan ang problema, Dante. Ang problema, hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Hindi ka nagtitiwala sa akin. Paano ako magtitiwala sa iyo? Sigaw ni Dante. Ikaw umalis ka. Iniwan mo kami. Nagtrabaho ka para sa ibang tao. Sino ang nagbayad sa utang? Sino ang nagbayad sa lahat ng ito? Si Marco ba? Hindi sumagot si Cora. Tumulo ang luha niya. Dante, hindi mo alam ang nangyayari. Alam ko ang nangyayari, sabi ni Dante. Iniwan mo kami para sa iba. At ngayon, babalik ka para magyabang. Napabuntong hininga si Cora. Dante, hindi ako nagyayabang. Ginawa ko ito para sa atin. Huwag ka nang magsalita, sabi ni Dante. Ang boses ay puno ng galit. Huwag mo nang ipaliwanag ang iyong mga kasinungalingan. Wala na akong tiwala sa iyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Cora ang sakit sa kanyang puso. Mas masakit pa sa paglisan, mas masakit pa sa kahirapan. Ang kanyang asawa ay nawalan ng tiwala sa kanya. At sa sandaling iyon, alam niya na ang kanyang pag-asa ay magiging isang bangungot, cliffhanger. Habang nag-uusap sila, tumunog ang cellphone po ni Dante. Nakita ni Cora ang pangalan na Carla sa screen. Tumulo ang luha niya. Siya pala ang dahilan. Hindi lang ang pag-alis ni Cora, siya din. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pangarap niya ay nasira. Nagsimula ang bagong buhay ni Cora. Araw-araw, dumediretso siya sa opisina ni Marco Suarez at araw-araw naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam. Si Marco ay hindi nagtitiwala sa kanya at sa bawat tanong na ibinibigay niya, naramdaman niya ang pag-aalinlangan. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niya na ang lahat ng ito ay para sa kanyang mga anak. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang maliit na stall, sa isang mall. Nagtitinda siya ng mga kakanin, mga paboritong pagkain ng mga Pilipino. Sa una, mahirap. Ang mga tao ay hindi interesado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba, ngunit hindi siya sumuko.
Sa bawat benta, naramdaman niya ang pag-asa. Isang araw, pumunta si Cora sa kanyang stall at nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nakatingin sa kanya. Narinig niya ang kanilang mga bulungan. Tingnan mo siya. Akala mo kung sino na. Siya ba yung asawa ni Dante? May asawa na pala. Bakit pa siya nagtrabaho sa abroad? Naramdaman ni Cora ang sakit sa kanyang dibdib. Ang mga salitang iyon ay parang mga matatalim na kutsilyo na sumusugat sa kanyang puso. Naramdaman niya ang kahihiyan. Hindi siya nakasagot. Tumulo ang luha niya. POV, Dante Manalo. Nasa bahay si Dante at narinig niya ang mga bulungan ng kanyang mga kapitbahay. Tingnan mo si Dante. Ang asawa niya nagtatrabaho na sa abroad. Siguro, iniwan na siya. Naramdaman niya ang galit. Ang kanyang puso ay parang isang bulkan na handang sumabog. Tumayo siya at lumabas. Nakita niya ang isang grupo ng mga lalaki na nag-uusap. Nagsimula siyang makipag-away. Ano ang problema ninyo? Bakit ninyo ako pinag-uusapan? Huwag kang magalit, Dante, sabi ng isa sa mga lalaki. Hindi namin kasalanan na ang asawa mo ay mas mayaman na sayo. Naramdaman ni Dante ang sakit. Ang kanyang asawa ay mas mayaman na sa kanya. Ang kanyang asawa ay mas sikat na sa kanya. At siya, walang nagawa, kundi maging isang walang kwenta. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Si Carla. Dante, nasa labas ako ng bahay ninyo. Nandito ako para sa'yo. Lumabas si Dante at nakita niya si Carla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Si Carla ang babae na nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ang babae na nagsasabing mahalaga siya. Anong ginagawa mo dito, Carla? Tanong ni Dante. Nandito ako para sa'yo, sagot ni Carla. Alam ko na mahirap ang sitwasyon mo, pero huwag kang mag-alala, nandito ako para sa'yo. Naramdaman ni Dante ang init sa kanyang puso. Ang kanyang asawa ay iniwan siya. Ang kanyang asawa ay mas masaya na sa iba. At siya, nasa gitna ng dilim. POV, Aling Corazon, Cora, Dizon. Isang gabi, umuwi si Cora. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Mayroon siyang pera. Mayroon siyang kinikita. Hindi man ito sapat para sa lahat ng utang, pero ito ay isang simula. Nakita niya si Dante na nakaupo sa sofa. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Napakayabang mo na ngayon, Cora, sabi ni Dante. Hindi ka na yung dating asawa ko. Dante, anong sinasabi mo? Tanong ni Cora. Huwag kang magkunwari, sagot ni Dante. Akala mo siguro, hindi ko alam. Akala mo, hindi ko alam na nagtatrabaho ka para sa mayaman na Marco na yan. Naramdaman ni Cora ang sakit. Dante, hindi mo alam ang nangyayari. Alam ko ang nangyayari, sabi ni Dante. Akala mo siguro, hindi ako nakikita. Akala mo, hindi ko alam na ginagamit mo ang pera ng ibang tao para masira ang ating pamilya. Hindi nakasagot si Cora. Tumulo ang luha niya. Dante, hindi iyan totoo. Huwag mo akong lokohin, sabi ni Dante. Hindi ako tanga. Alam ko na ang lahat ng ito ay mayroong dahilan. At ang dahilan na yun ay hindi ako. Sa sandaling iyon, alam ni Cora na ang kanyang asawa ay nawawala. Ang kanyang asawa ay nasa ilalim ng impluwensya ng galit at inggit. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Cliffhanger. Habang nag-uusap sila, tumunog ang cellphone ni Cora, si Marco. Ma'am, kailangan ko po kayong makita. Ngayon na, mayroong isang malaking problema. Hindi alam ni Cora kung ano ang nangyayari, ngunit alam niya na ang kanyang buhay ay magbabago. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Ang kanyang pangarap ay magiging isang bangungot. Dumiretso si Cora sa opisina ni Marco Suarez. Ang kanyang puso ay tumatalon sa kaba. Hindi niya alam kung anong problema. Naisip niya na
Baka merong isang bagay na mali sa kanyang stall. Pagpasok niya, nakita niya si Marco na nakatayo. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Ma'am," sabi ni Marco, "may problema. May utang ka pa ba?" "Bakit?" tanong ni Cora. "Ano bang nangyayari?" "May isang tao na nagpadala sa amin ng isang sulat. Sabi niya, may utang ka pa sa kanya. At kung hindi ka magbabayad, ipapabagsak niya ang lahat ng negosyo mo. At magkakaroon ka ng isang malaking problema." Naramdaman ni Cora ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Sino? Sino ang gumawa nito? Ang pangalan niya? Carla, sabi ni Marco. Kilala mo ba siya? Napabuntong hininga si Cora. Si Carla, ang babae na nakita niya sa cellphone ni Dante. Ang babae na nagpapahirap sa kanila. Ang kanyang puso ay tumatalon sa kaba. "Ma'am, kailangan ko po ng tulong ninyo," sabi ni Marco. "Kailangan ko po ng impormasyon. Kailangan ko po ng tulong ninyo para matulungan ko po kayo." "Bakit?" tanong ni Cora. "Bakit po kayo tutulong? Hindi po ba kayo naniniwala sa akin?" Naramdaman ni Marco ang sakit sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sakit sa mata ni Cora. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. "Hindi ko alam kung bakit, ma'am," sabi ni Marco. "Pero alam ko na ang tulong na ito ay tama. Alam ko na ang tulong na ito ay makakatulong sa inyo." Niyakap ni Cora si Marco. "Salamat po," sabi ni Cora. "Maraming salamat po." POV, Dante Manalo. Nasa bahay si Dante at narinig niya ang kanyang cellphone na tumutunog. Si Carla. "Dante, may problema? Alam na ni Cora ang lahat. Ano ang gagawin natin?" "Hindi ko alam," sagot ni Dante. "Hindi ko alam." "Huwag kang mag-alala," sabi ni Carla. "Mayroon akong plano. Isang plano na magtatapos sa lahat ng ito. Isang plano na magdadala sa'yo sa itaas." Naramdaman ni Dante ang kaba. "Anong plano?" "Kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin," sabi ni Carla. "Kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo." POV, Aling Corazon, Cora Dizon. Nang makauwi si Cora, nakita niya si Dante na nakaupo sa sofa, naglalaro ng cellphone. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Dante?" sabi ni Cora. "May problema tayo." "Uwe, ano na naman?" tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng galit. "Alam ko na," sabi ni Cora. "Alam ko na kung sino si Carla at alam ko na kung ano ang ginagawa mo." Nanlaki ang mata ni Dante. Hindi siya makapagsalita. "Bakit, Dante?" tanong ni Cora. "Bakit mo ako niloko? Bakit mo kami niloko? Ginawa ko ang lahat para sa atin. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Bakit mo ito ginawa?" Hindi sumagot si Dante. Tumulo ang luha niya. "Sino ba ang tinutulungan mo?" tanong ni Cora. "Ako ba? O siya? Sino ba ang mas mahalaga sa'yo? Ako ba? O siya?" Hindi sumagot si Dante. Tumahimik lang siya. "Hindi mo ba ako mahal?" tanong ni Cora. "Hindi mo ba ako mahal?" Hindi sumagot si Dante. Tumayo siya at lumabas. Iniwan niya si Cora na mag-isa. Iniwan niya si Cora na umiiyak. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Mas masakit pa sa anumang sakit na naramdaman niya sa buong buhay niya. Mas masakit pa sa kahirapan. Ang kanyang asawa ay iniwan siya. Cliffhanger. Habang umiiyak si Cora, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya at narinig niya ang boses ni Doña Elena. "Cora, kailangan ko po kayong makita. Ngayon na, mayroong isang bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Isang bagay na magbabago sa buhay mo." Nasa opisina si Cora at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba. Ang boses ni Doña Elena sa telepono ay seryoso. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Bakit? Ano ang kailangan ni Doña Elena? Pagpasok niya sa opisina,
Nakita niya si Doña Elena na nakaupo at ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Si Marco ay nasa tabi niya at ang kanyang mukha ay seryoso. "Upo ka, iha," sabi ni Doña Elena. Umupo si Cora. Ang kanyang puso ay tumatalon sa kaba. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. "Cora," sabi ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay mahina. "Mayroon akong isang bagay na kailangan mong malaman. Isang bagay na may kinalaman sa ating dalawa." Nanlaki ang mata ni Cora. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ni Doña Elena. "Maraming taon na ang nakalipas," sabi ni Doña Elena. "Ako ay nagkunwari na isang pulubi. Gusto kong malaman kung meron pa bang mga tao na may tunay na puso. At sa isang madilim na gabi, ako ay ninakawan at ang aking mga kamay ay nasugatan at ang isang taong tumulong sa akin ay isang babae na walang-wala pero may puso na ginto." Naramdaman ni Cora ang panlalamig ng kanyang mga kamay, parang isang panaginip. "Siya ang tumulong sa akin," sabi ni Doña Elena. "Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Siya ang nagligtas sa akin at ang babaeng iyon ay ikaw." Hindi makapagsalita si Cora. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Ang matanda na tinulungan niya ay si Doña Elena. Ang may-ari ng airline, hindi niya mapaniwalaan. "Hindi ko alam," sabi ni Cora. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Alam ko," sabi ni Doña Elena. "Hindi mo alam, pero ako. Hindi ko makalimutan ang iyong kabutihan. Hindi ko makalimutan ang iyong kabaitan. At sa sandaling iyon, alam ko na kailangan kitang tulungan. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa respeto." Tumulo ang luha ni Cora. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pag-asa. Ang lahat ng ginawa niya ay mayroong dahilan. Ang lahat ng sakit na naramdaman niya ay mayroong dahilan. POV Marcos Suarez. Habang nakatingin si Marcos sa kanyang ina, naramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng pag-aalinlangan niya, ang lahat ng pagdududa niya ay nawala. Ang babaeng ito ay hindi humihingi ng tulong. Ang babaeng ito ay isang bayani. Naramdaman niya ang kahihiyan. Ang kanyang pag-iisip, ang kanyang pag-aalinlangan ay mali. Ang babaeng ito ay hindi tulad ng iba. Siya ay may puso. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Tumayo siya at lumabas. Hindi niya kayang makita si Cora na umiiyak. Hindi niya kayang makita ang kanyang sarili na mali. POV Dante Manlon. Nasa labas si Dante naghihintay kay Cora. Ang kanyang puso ay puno ng galit at inggit. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Tumawag siya kay Carla. "Carla, kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Dante. "Hindi ko na alam ang gagawin ko." "Huwag kang mag-alala, Dante," sabi ni Carla. "Nandito ako. Alam ko na ang lahat ng nangyayari at mayroon akong plano." Hindi na sumagot si Dante. Alam niya na ang kanyang buhay ay magbabago. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kaba. Cliffhanger. Nagulat si Dante nang makita niya si Cora na lumabas sa opisina ni Marco. Nakita niya ang kanyang asawa na tumatawa at nakikipag-usap kay Marco. Ang kanyang puso ay puno ng galit. Ang kanyang asawa ay masaya na sa iba. At sa sandaling iyon, alam niya na ang kanyang buhay ay magiging isang bangungot. At sa sandaling iyon, alam niya na ang kanyang paghihiganti ay magiging mas malaki. Bumalik si Dante sa bahay. Ang kanyang puso ay puno ng galit at inggit. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Ang kanyang asawa, na akala niya ay walang-wala, ay masaya na sa iba. Ang kanyang asawa, na iniwan siya para sa trabaho, ay nagtatrabaho na para sa isang mayaman na lalaki. At siya, walang ginawa, kundi maging isang walang kwenta. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Carla. "Dante, nasaan ka na? Nag-aalala ako sa'yo." Hindi sumagot si Dante. Tumahimik lang siya. "Dante?"
sabi ni Carla. Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang lahat ng nangyayari at meron akong plano. Isang plano na magtatapos sa lahat ng ito. Naramdaman ni Dante ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Anong plano? Tanong niya. Kailangan mo lang gawin ang isang bagay para sa akin, sabi ni Carla. Kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Naramdaman ni Dante ang kaba. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niya. Pero ang kanyang galit, ang kanyang inggit ay mas malakas. POV, Carla nakaupo si Carla sa isang mamahaling restaurant. Naghihintay kay Dante. Ang kanyang muka ay puno ng ngiti. Ang kanyang plano ay malapit ng matupad. Ang kanyang plano ay magtatapos sa lahat ng ito. Dumating si Dante. Ang kanyang muka ay seryoso. Ano ang plano? Tanong niya. Ngumiti si Carla. Dante, alam mo ba kung sino ako? Tanong niya. Umiling si Dante. Hindi. Ako si Carla, sabi niya. At ako ay pinsan ni Aling Celia. Ang utang mo ay utang mo sa akin. Nanlaki ang mata ni Dante. Hindi siya makapaniwala. Ang babae na tumulong sa kanya ay ang babae na nagpapahirap sa kanya. Ginawa ko ito para sa'yo, sabi ni Carla. Ginawa ko ito para masigurado na magiging masaya ka. Ginawa ko ito para masigurado na hindi ka na magiging isang walang kwenta. Ginawa ko ito para sa'yo. Hindi makapagsalita si Dante. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pag-asa. Ano ang gusto mo? Tanong niya. Gusto ko lang na maging masaya ka, sabi ni Carla. Gusto ko lang na maging masaya ka sa akin. Gusto ko lang na maging masaya ka sa lahat ng gagawin natin. Naramdaman ni Dante ang kaba. Ang kanyang puso ay tumatalon sa kaba. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niya. Pero ang kanyang galit, ang kanyang inggit ay mas malakas. POV. Aling Corazon Cora. Dizon, umuwi si Cora at nakita niya si Dante. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi siya makapagsalita. Naisip niya ang kanyang mga anak. Naisip niya ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya. Dante? Sabi ni Cora. Bakit mo ito ginagawa? Hindi sumagot si Dante. Tumahimik lang siya. Hindi mo ba ako mahal? Tanong ni Cora. Hindi mo ba mahal ang mga anak natin? Bakit mo ito ginagawa? Hindi sumagot si Dante. Tumayo siya at lumabas. Iniwan niya si Cora na mag-isa. Iniwan niya si Cora na umiiyak. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Cliffhanger. Habang umiiyak si Cora, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya at narinig niya ang boses ni Dante. Cora, sorry. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mayroon akong ginawang mali. Isang malaking pagkakamali. Naghangap si Dante at hindi na siya nakasagot. Cora, puno ng kaba at takot, ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Hindi alam ni Cora kung anong mararamdaman niya. Ang kanyang puso ay tumatalon sa kaba. Ang boses ni Dante sa telepono ay puno ng sakit at pagsisisi. Ano ang ginawa niya? Ano ang malaking pagkakamali? Tumunog ang kanyang cellphone. Si Marco. Ma'am, may problema. Ang inyong stall, nasira. Nanlaki ang mata ni Cora. Nasira? Sino ang gumawa? Ma'am, kailangan ko po kayong makita, sabi ni Marco. Ngayon na. Tumakbo si Cora sa mall. Ang kanyang puso ay tumatalon sa kaba. Ang kanyang isip ay puno ng takot. Ano ang nangyayari? Pagdating niya sa mall, nakita niya ang kanyang stall. Wasak. Nasira. Ang lahat ng kanyang paninda ay nakakalat sa sahig. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi siya makapagsalita. Tumulo ang luha niya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawala. Ang lahat ng kanyang pangarap ay nawala. Ma'am, sabi ni Marco, mayroon akong isang bagay na kailangan mong malaman. Ang gumawa nito
ay ang asawa mo. Nanlaki ang mata ni Cora. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang asawa, ang taong mahal niya, ang taong pinaghirapan niya. Huwag kang mag-alala, ma'am, sabi ni Marco. Mayroon akong ebidensya. Mayroon akong CCTV footage. Si Dante. Kasama niya si Carla. Sila ang gumawa nito. Naramdaman ni Cora ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Si Dante, si Carla. Ang lahat ng kanyang mga tanong ay nasagot. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay nawala. Bakit? Tanong ni Cora. Bakit nila ito ginawa? Inggit, ma'am, sabi ni Marco. Inggit. Hindi nila matanggap na mas mayaman ka na sa kanila. Hindi nila matanggap na mas masaya ka na sa kanila. Kaya ginawa nila ito. Hindi sumagot si Cora. Tumahimik lang siya. POV, Dante Manalo. Nasa bahay si Dante at ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang lahat ng kanyang ginawa ay mali. Ang lahat ng kanyang mga desisyon ay mali. Dumating si Cora. Ang kanyang muka ay puno ng galit at sakit. Bakit, Dante? Tanong niya. Bakit mo ito ginawa? Hindi sumagot si Dante. Tumahimik lang siya. Sinong Carla? Sino siya? Tanong ni Cora. Bakit ka nakikipagsabwatan sa kanya para saktan ako? Hindi mo alam ang lahat, Cora. Sagot ni Dante. Hindi mo alam ang lahat ng nangyayari. Alam ko na, sabi ni Cora. Alam ko na kung sino siya. Alam ko na kung ano ang ginagawa mo. At alam ko na kung bakit mo ito ginawa. Ginawa mo ito dahil sa inggit. Ginawa mo ito dahil sa inggit mo sa akin. Naramdaman ni Dante ang sakit. Ang kanyang asawa ay tama. Ang lahat ng ito ay dahil sa inggit. Ang lahat ng ito ay dahil sa galit. Hindi ako kailangan ng mayaman na tulad mo, sabi ni Dante. Hindi iyan ang problema, sabi ni Cora. Ang problema, hindi mo ako mahal. Ang problema, hindi mo mahal ang pamilya natin. Hindi sumagot si Dante. Tumahimik lang siya. Hindi mo ako mahal, sabi ni Cora. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Hindi mo kami mahal. Naramdaman ni Dante ang sakit sa kanyang dibdib. Ang kanyang asawa ay tama. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Hindi niya alam kung paano siya magpapakita ng pagmamahal. Cliffhanger. Habang nag-uusap sila, tumunog ang cellphone ni Cora, si Doña Elena. Cora, may malubhang nangyari. Nandito si Dante at gusto niyang magtapat. Tumakbo si Cora sa labas. Iniwan niya si Dante na mag-isa. Iniwan niya si Dante na umiiyak. Tumakbo si Cora sa labas. Ang kanyang puso ay puno ng takot at pag-asa. Ano ang ginawa ni Dante? Ano ang gusto niyang sabihin? Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Pagdating niya sa opisina ni Doña Elena, nakita niya si Dante na nakaupo. Ang kanyang muka ay puno ng sakit. Nasa tabi niya si Doña Elena, na puno ng pag-aalala. Dante, anong ginawa mo? Tanong ni Cora. Hindi sumagot si Dante. Tumahimik lang siya. Dante, sabi ni Doña Elena, sabihin mo na ang lahat. Huminga ng malalim si Dante. Ang kanyang boses ay nanginginig. Cora, ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan kung bakit nasira ang lahat. Tumulo ang luha ni Dante. Ako ang gumawa ng lahat. Ako ang nagbigay ng pera sa mga tao. Ako ang nagpalabas ng mga kasinungalingan. Ako ang nagpabagsak sa iyo. Naramdaman ni Cora ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang asawa. Ang taong mahal niya. Ang taong pinaghirapan niya. Bakit? Tanong ni Cora. Bakit mo ito ginawa? Dahil sa inggit, sagot ni Dante. Hindi ko matanggap na mas masaya ka na sa akin. Hindi ko matanggap na mas mayaman ka na sa akin. Hindi ko matanggap na mas mahalaga ka na sa akin. Naramdaman ni Cora ang sakit sa kanyang dibdib. Ang kanyang asawa ay puno ng sakit at inggit. At si Carla, sabi ni Dante, siya ang nagtulak sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng plano. Siya ang nagsasabi na gawin ko ito. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto.
Si Carla, ang kanyang muka ay puno ng galit. Dante, ano ang ginagawa mo? Bakit mo sinasabi ang lahat? Tumayo si Dante. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Carla, tama na. Hindi na ako magpapagamit sa'yo. Hindi na ako magiging isang tanga. Dante, ano ang sinasabi mo? Tanong ni Carla. Sinabi ko na. Tama na. Sigaw ni Dante. Hindi na ako magiging isang tanga. Hindi na ako magiging isang walang kwenta. Naramdaman ni Cora ang pag-asa. Ang kanyang asawa ay nagbabago. Ang kanyang asawa ay bumabalik. POV. Marco Suarez. Nasa labas si Marco, nakikinig sa lahat ng nangyayari. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pag-asa sa kanyang puso. Naisip niya ang kanyang sarili. Ang kanyang sarili na puno ng inggit at galit. Hindi siya nakapasok. Hindi siya nakatulong. Pero alam niya na ang tulong na ito ay mas mahalaga. Ang tulong na ito ay magbabago sa buhay ni Cora. POV. Aling Corazon. Cora Dizon. Tumayo si Cora. Lumapit siya kay Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Dante, sabi niya. Bakit kahit? Hindi ko alam, sagot ni Dante. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pero alam ko na mali ang ginawa ko. At gusto ko lang na sabihin sa'yo, sorry sa lahat ng sakit na dinulot ko sa'yo. Hindi sumagot si Cora. Tumahimik lang siya. Patawarin mo ako, Cora, sabi ni Dante. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Tumulo ang luha ni Cora. Hindi siya makapagsalita. Niyakap niya si Dante. Ang kanyang asawa ay bumabalik. Ang kanyang asawa ay nagbabago. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pag-asa. Ang kanyang pangarap ay hindi pa tapos. Cliffhanger. Habang nag-uusap sila, tumunog ang kanyang cellphone. Si Doña Elena. Cora, may malubhang nangyari. Nandito si Dante at gusto niyang magtapat. Tumakbo si Cora sa labas. Iniwan niya si Dante na mag-isa. Iniwan niya si Dante na umiiyak. Pagkatapos ng matinding komprontasyon, natahimik ang lahat. Ang tanging naririnig lang ay ang mahihinang hikbi ni Cora. Hindi siya makapagsalita. Ang sakit ay nananatili, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bahagi ng pag-asa. Dante, sabi ni Cora, ang boses ay mahina at nanginginig. Hindi ko alam kung paano, pero alam ko na ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na madaling gawin. Pero gusto kong maging masaya ang mga anak natin. Tumango si Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Alam ko, Cora, kaya gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Para maging masaya ang mga anak natin. Lahat. Kahit anong gawin ko, basta mapatawad mo lang ako. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Cora ang pag-asa sa kanyang puso. Niyakap niya si Dante. Ang kanyang asawa ay nagbabago. At sa sandaling iyon, alam niya na ang kanilang pamilya ay magiging buo ulit. POV. Marco Suarez. Nasa labas si Marco, nakikinig sa lahat ng nangyayari. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pag-asa sa kanyang puso. Naisip niya ang kanyang sarili. Ang kanyang sarili na puno ng inggit at galit. Naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Nang lumabas si Cora at Dante, sinalubong sila ni Marco. Ma'am, sir, sabi niya, huwag po kayong mag-alala. Ang inyong negosyo ay magiging maayos. Tutulungan ko po kayo. Hindi sumagot si Dante. Tumahimik lang siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. POV. Aling Corazon, Cora Dizon. Sa mga sumunod na linggo, nagtrabaho si Cora at Dante. Nagtrabaho sila ng magkasama. Si Dante ay nagtrabaho sa stall ni Cora at naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya inggit. Hindi na siya galit. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Cora, sabi ni Dante. Salamat. Bakit? Tanong ni Cora. Salamat sa pagpapatawad, sagot ni Dante. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na magbago. Salamat sa pagmamahal mo sa akin.
Niyakap ni Cora si Dante. Ang kanyang puso ay puno ng tuwa. Naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, dumating si Doña Elena. Cora, sabi niya, may isang huling bagay akong ibibigay sa iyo. Hindi ito pera. Ito ay isang bagay na mas mahalaga. Naramdaman ni Cora ang kaba. Ang kanyang puso ay tumatalon sa kaba. Ano kaya ang ibibigay ni Doña Elena? Ito, sabi ni Doña Elena, at binigyan niya si Cora ng isang susi. Nanlaki ang mata ni Cora. Ang susi sa kanyang pangarap, ang susi sa kanyang sariling negosyo. Cliffhanger, hindi makapagsalita si Cora. Ang kanyang puso ay puno ng tuwa. Niyakap niya si Doña Elena. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Si Marco. Ma'am, may isang bagay po akong kailangan ninyong makita. Ngayon na, mayroong isang bagay na magbabago sa buhay mo. Nasa labas si Cora, ang kanyang puso ay puno ng tuwa. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ang kanyang pangarap ay nagiging totoo. Pagdating niya sa kanyang bagong tindahan, nakita niya si Doña Elena at Marco na naghihintay. Ma'am, sir, sabi ni Cora. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat. Ngumiti si Doña Elena. Hindi ako ang dapat pasalamatan. Ikaw ang dapat pasalamatan. Dahil sa'yo, nalaman ko na ang pagmamahal at pagpapatawad ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa mundo. Niyakap ni Cora si Doña Elena. Ang kanyang puso ay puno ng tuwa. Naramdaman niya ang pagmamahal. POV, Dante Manalo. Nasa bahay si Dante at ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagsisisi. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang lahat ng kanyang ginawa ay mali. Ang lahat ng kanyang mga desisyon ay mali. Pagdating ni Cora sa bahay, sinalubong siya ni Dante. Cora, sabi niya, sorry. Dante, okay lang. Sagot ni Cora. Ang mahalaga, nagbago ka na. Ang mahalaga, mamalik ka na sa amin. Niyakap ni Dante si Cora. Ang kanyang puso ay puno ng tuwa. Naramdaman niya ang pagmamahal. Huwag ka nang mag-alala, Cora, sabi ni Dante. Hindi na ako magiging ganon. Magiging isang mabuting asawa na ako sa'yo. Magiging isang mabuting ama na ako sa mga anak natin. Ngumiti si Cora. Ang kanyang puso ay puno ng tuwa. Ang kanyang pangarap ay nagiging totoo. POV, Aling Corazon Cora Dizon. Sa mga sumunod na linggo, nagtrabaho si Cora at Dante. Nagtrabaho sila ng magkasama. Si Dante ay nagtrabaho sa stall ni Cora at naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya inggit. Hindi na siya galit. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Isang araw, pumunta si Marco sa tindahan. Ma'am, sir, sabi niya, gusto ko lang na sabihin sa inyo, congrats! Ang inyong negosyo ay masaya na. Salamat, sagot ni Cora. Maraming salamat po sa lahat. Naramdaman ni Marco ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay puno ng tuwa. Naramdaman niya ang pagmamahal. POV, Aling Corazon Cora. Dizon, sa huling araw ng taon, nagtipon ang pamilya ni Cora. Nag-uusap sila. Nagtatawanan sila. Naramdaman ni Cora ang pagmamahal. Ang kanyang puso ay puno ng tuwa. Niyakap ni Cora si Dante. Ang kanyang puso ay puno ng tuwa. Ang kanyang pangarap ay nagiging totoo. Ang kanyang pamilya ay nagiging buo. Dante, sabi ni Cora, mahal kita. Mahal din kita, Cora? Sagot ni Dante. Mahal na mahal kita. At sa sandaling iyon, alam ni Cora na ang kanyang pangarap ay hindi lang tungkol sa pera. Ang kanyang pangarap ay tungkol sa pagmamahal. Ang kanyang pangarap ay tungkol sa pamilya. Ang kanyang pangarap ay tungkol sa pagpapatawad. At sa sandaling iyon, alam niya na ang kanyang buhay ay puno ng pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni Cora at Dante. Ang kwento ng pagmamahal, ng sakit
at ng pagpapatawad. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumubaybay sa bawat kabanata ng kwento ni Cora, Dante at Marco. Ramdam ko po ang inyong pagmamahal sa bawat komento at mensahe na ibinabahagi ninyo. Ang bawat salita, bawat damdamin ay parang isang piraso ng aking puso na ibinabahagi ko sa inyo. Sa bawat pagsulat, sa bawat pagbuhos ng damdamin, ramdam ko po ang inyong presensya. Ang kwentong ito ay isang paalala na sa bawat pagbagsak, mayroon tayong pagkakataon na bumangon. Sa bawat sakit, mayroon tayong pagkakataon na magpatawad. At sa bawat pag-aalinlangan, mayroon tayong pagkakataon na magtiwala. Naway naramdaman ninyo ang tunay na halaga ng pag-asa, pagmamahal, at pagpapatawad. Ang pagpapatawad hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o sa yaman, kundi sa kung paano natin napapatawad ang ating mga sarili at ang mga taong mahal natin. Naway ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon upang maging mas malakas, mas matatag, at mas mapagmahal. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Sana po ay patuloy nating subaybayan ang mga kwento ng buhay. Mayroon po ba kayong mga saloobin o aral na natutunan mula sa kwentong ito? I-komento nyo lang po sa baba at makikipag-ugnayan po ako sa inyo. Hanggang sa muli, Kwentong Damdamin TV.